Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducot. Ito po ang ating Bible Study Online at pagkakataon para sagutin din po ang ating mga tanong na magmumula syempre pa ang tugon sa salita ng Panginoon. So, kaibigan, isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. And my name is Laverne Ducot. Kasama po na ating mga kapatid, mga kapatiran dito sa aming church studio. At kami po ay sumasa inyo live at maraming salamat dahil sinasamahan mo ako ngayon dahil maganda po ating mga pag-uusapan. Ito ay may kinalaman sa ating mga buhay-buhay. Kaya kaibigan, manatili po kayo nakatutok at walang bibitaw dahil tinitiyak ko po sa inyo na kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan. And tonight, ang ganda po na ating tatalahayin dahil ito po ay sadyang napapanahon. Hindi po tayo political ngayon, pero I'm so sure ay himay-mayin po natin kung bakit may mga taong tila ay hindi po nagmamanifest, hindi natin nakikita ang mga kagandahang ng kanilang kalooban at alamin natin mismo sa salita ng Panginoon. Pero bago yan, gusto ko muna batiin po lahat ng ating mga kaibigan dahil hindi po kami nag-iisa dito sa studio. Hindi lamang po si Mami Jo ang kasama ko, hindi lang si Kuya Aves. Meron tayong mga bisita of course sa aming mga churchmates. Binabati natin. Hindi lamang po sila nanonood via online. Kasama na natin on-site. Para ika nga mas masaya. Of course, binabati natin ang pinaka-una sa mga dumating, si Kuya Eman. Yan. Good evening, Kuya Eman. Pwede. kasi last Tuesday, meron tayong mga kasama dito pero hindi sila makagalaw. Parang pakiramdam nila, bawal kumilos, bawal magsalita. But of course, maraming salamat kay Kuya Eman at sinasamahan siya at hindi po siya nag-iisa para tayo po ay samahan sa ating Bible study. Nandiyan din si Kuya Makoy at saka si Ate Jackie Alcantara. Yeah! Good evening. And mamaya darating pa si Ashley nandiyan na, no? Ang kanilang unika iha. Plus of course, paparating na ang ilan pa sa mga kaibigan natin, si Teacher Nelly and si Ate Amel Flores na sasamahan tayo. Of course, ating Bible study online. And of course, binabati natin lahat ng mga kaibigan at kababayan natin who's watching right now at kasama natin sa mga patuloy nating masisigasig na mga kaklase. Of course, binabati natin lahat na ating mga kaibigan mula sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat because tayo po sumasanyo every Tuesday night at 7:30 but hindi po tayo natuloy kahapon dahil medyo hindi maganda ang signal. Tama ba yung term doon? Yung ating internet access, hindi ko ganun kaganda. At minabuti namin po na gawin na lang ngayong Wednesday evening. And of course, binabati natin lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa ibayong dagat, isang mapagpalang umaga, tanghali hanggang gabi. And meron din po nanonood sa atin ng madaling araw. So maraming salamat po for joining us tonight. And binabati natin, salamat for joining us. Sila Pastor Arnel Aquino, kasama natin of course sila Sister Sally Hironi Murayo. Sayang na wala si Sister Sally tsaka si Brother Joel. Hindi natin kasama dito. Yes, nandito po sila ang butihing Alcantara family. Wala kinalaman to sa Wala kinalaman to sa DPWH. Alcantara family, napakasikat kasi ang apelidong Alcantara sa ngayon. And we're praying din. Sana kung meron mga tiga DPWH, please join us tonight kasi napapanahon po yung pag-uusapan natin. Of course, si Brother Fidel Gabiola, magandang gabi rin po sa inyo. Sister Beth Dimla, good evening po. Nandiyan din sila Ate Andeng San Andres and we're hoping makakasama natin sila on Sunday. Kasama nila Ate Nika, sila Ate Ana Manalastas at kasama rin natin si Sister Odette Rakid Soriano. Good evening po sa inyo. If I'm not mistaken, mga kaibigan siya na Ate Amel. Hello po, tiga Infanta, Quezon. Good evening po sa inyo. Thank you for joining us tonight. Of course, si Ate Beth Ragine. Salamat for joining us, Beth. Kumusta dyan saan ba si Beth? Sa Dubai. Nako. Salamat, Beth, for joining us. Si Ate Ellen Mateo Lucito. Binabati rin natin si Brother Ricky. Kasama rin natin tonight nandito na si Ate Andeng. Kumusta kay Brother Alan? Si Liza Argana, Maria Dolores, si Sister, si Ate Dolores pala ito. Maraming salamat for joining us tonight. At binabati rin natin ang mga kapatid natin sa Angeles. Sana nakasama natin si Pastor Chan. Ano ba si Pastor Chan?
mga kaibigan natin ng, of course, si Sarah Flores Lamo. Na-miss ka namin, Ate Sarah, nung Sunday. And of course, binabati rin natin si Mami Susan Cuevas. Good evening din kay Brother Roel Paganpan. At marami pang iba. Yun, no? Sister Lori Amistad, magandang gabi po sa inyo. Sister Gigi Cristobal Mendoza, Rosemary Casoko, magandang gabi po sa inyo. At sa lahat ng ating mga ka-jamming tonight, please, kung kayo po'y naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pakishare po yung ating broadcast nang sa gayon ay marami pong mapagpala sa ating mga pag-uusapan dahil ito po ay napapanahon. Pinabati rin natin Sister Corazon Bondok, magandang gabi po sa inyo. And of course, si Ate Mel, I'm so sure paparating na po siya at makakasama natin online. Hindi lang online, on-site. Dito po yan sa ating studio. And kaibigan, gusto nating batiin din ng mga first-timers. Please po, magparamdam kayo para maramdaman namin ang community natin. And kung kayo po ay naghahanap ng church at malapit naman po dito sa Las Piñas, you may join us every Sunday at 10 in the morning. Tayo po ay matatagpuan sa Unit 114. Ground floor po ito sa Tia Maria Sarao Building, Civisar Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At ako po excited na at simulan na po natin ang pag-aaral. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. At nagbabalik po tayo dito yan sa ating programang Solution with Laverne Duhot. And of course, that's me. Ako po ang inyong kaibigan na makakasama ninyo at mga ka-jamming hanggang mamaya. So please, walang bibitaw at tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating mga pag-uusapan. At sa mga nagtatanong, yung mga awiting ating pinatugtog kanina, the first one was Kapayapaan, taken from Papuri 23. At yan po ay inawit sa atin ni Sister Dina Armisin at mula sa panulat ng kanyang hubby na si Brother Paul Armisin. At yan po ay sunundan na awiting kawikaan na I believe napapanahon po ito dahil kung mapansin niyo po yung letra ng song, paulit-ulit lang, pasikot-sikot ang daan, pakipot ng pakipot ang mga nangyayari sa ating mga sa ating panahon. At dalangin ko po na ito po ay nangusap sa inyo na sadyang may kinalaman din po sa ating mga pag-uusapan sa gabing ito. And yan po ay mula po sa panulat ng inyong lingkod kasama si Miss Kathy Carlos Miedes na inawit ni Miss Cynthia Alexander. So mga nagtatanong, sino si Miss Cynthia Alexander? Siya po ang kapatid ni Mr. Joey Ayala. At syempre, isa rin po siya sa mga nag-areglo kasama si Mr. Mel Villena. Yan po yung awiting kawikaan na sadyang napapanahon. At usaping napapanahon, hindi man, ayoko maging political ngayong gabi, no? Pero tingnan natin, bakit kaya may mga taong hindi nagmamanifest yung kabutihan ng kalooban? So pag-uusapan natin with this question natin for tonight. At gusto ko po na sagutin nyo rin po yung ating katanungan. So this is our question for tonight. Why do some Christians not exhibit good character traits? Once again, why do some Christians not exhibit good character traits? Bakit po kaya may mga mananampalataya na tila hindi po natin napapansin o hindi natin nakikita sa kanilang mga buhay-buhay yung mabubuting kalooban? Bakit may, sabihin na lang natin ganito para hindi na po tayo pasikot-sikot pa at paligoy-ligoy pa. Bakit may mga mananampalataya na parang hindi natin mahalata, hindi natin maramdaman yung kanilang kabutihan? Bakit parang napaka-salbahe nila? Well, of course, ito po ay ang pag-uusapan natin tonight ay mga mananampalataya. At ang mga unbelievers po pangkaraniwan kung bakit po hindi talaga makita yung kanilang kabutihan ng kalooban, bakit sila po'y gumagawa ng kasamaan. Well, as we all know, kung kayo po'y sumusunod sa ating ministeryo, kapag ang isang tao po ay hindi pa rin po nagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos, hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesus, at wala pa po sa kanya ang banal na espiritu ng Diyos, ibig sabihin, patay pa rin po ang kanyang espiritu. At ito po ay dahil sa kasalanan ni Adan na kanyang minana, according to Romans chapter 5 verse 12. So, dahil wala pa po siyang relasyon sa Panginoong Jesus at wala pa po ang banal na espiritu sa kanyang espiritu, natural po na makikita at mamamalas po sa taong ito ang kasamaan ng ugali. No po, ano? So, yung kasamaan po ng ugali natural sa mga unbelievers.
Pero sa mga mananampalataya, bakit merong mga mananampalataya na tila hindi kagandahan ng ugali? Naalala ko nung araw, nung bata-bata pa ako, and I'm so sure, baka meron din po nakakaranas dito, no? Meron kaming, of course, sa church namin, natatakot kami nung araw kay pastor. Natatakot kami na panakot minsan sa amin mga magulang namin pag may ginagawa. Mayroon ba kayong gano'ng karanasan na, oy, pag may ginagawa ka masama, nandiyan si pastor. Nandiyan si pastor. So pag naririnig na namin pangalan pastor, natatakot kami. Kasi talagang hindi kami komportable kay pastor at hindi lang kay pastor. Meron din po ilang mga elders sa church namin, pag nakikita namin at naririnig namin yung mga boses nila, kami mga bata, hanggang dumating sa aming pagiging kabataan, natatakot kami sa kanila at naiilang, hindi kami komportable na kasama yung mga taong ito. Bagaman, sila po ay mga taong simbahan. So bakit may mga ganon? Ano? Bakit may mga mananampalataya na hindi natin mamalas, hindi natin maramdaman, hindi natin makita sa kanilang pamumuhay yung mga good character traits? Bakit nga kaya? So tingin po ninyo. So once again, this is our question for tonight. Pwede ba natin pakita, kuya, no, yung ating question for tonight? Why do some Christians not exhibit good character traits? So please, you may give your comments sa ating comment section. At alam ko, hindi lamang po ako ang nakakaranas nito. At marahil sa church po ninyo, nakikita ninyo, bakit nga kaya, Laverne, may mga kapatiran sa church na hindi ko makita yung mabubuting asal nila. Of course, pangkaraniwang sagot ng maraming mga kapatiran, kasi, alam mo, kulang yan sa spiritual discipline. Kulang yan sa GMRC. Alam niyo yung GMRC? Good manners and right conduct. Now, ito ba talaga ang tugon? Well, babalikan ko po yung sinabi ko kanina, sa mga unbelievers, kung kayo po ay napapatanong, bakit may mga unbelievers na masasamang ugali at gumagawa po ng mga karumal-dumal at talaga naman pong hindi natin maisip. Kagaya po sa panahon natin ngayon, parang sobrang gahaman sa lapi. At talagang usapan po ng pangungurakot ngayon ay hindi po 1,000, hindi na basta million, billion. So bakit po kaya nila naatim yung mga ganito mga bagay? Well, of course, gaya na sinabi ko kanina, kapag ang isang tao po ay wala pa sa Panginoon, ibig sabihin, wala po yung banal na spirito sa kanyang espiritu dahil hindi pa niya tinatanggap ang paanyaya ng Diyos na kilalanin ang kanyang bugtong na anak na si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, talagang wala pong pagbabagong mangyayari. Wala pong tinatawag na born-again experience kasi yung kanya pong kaluluwa ay patay. Kapag patay po yung kanyang kaluluwa, ay dadali po yung kamatayan na yan sa kanyang kaluluwa. At ang kaluluwa po ng tao ay binubuo ng 3 sangkap. Ang isip, damdamin at kalooban. Kapag yung patay na spirito ay dumaloy sa kanyang kaluluwa, ay mamamatay din po yung kanyang isipan. Kaya nakakaisip po siya ng mga bagay na pampatay, mga bagay na karumal-dumal. At ito po ay dadaloy, mararanasan din sa kanyang damdamin at sa kanyang kalooban. Kaya siya nakakapagpa siya ng mga bagay na talaga namang sabihin natin halang na halang ang kaluluwa. At ito po ay nagkakaroon po ng manifestation or kapahayagan sa kanyang katawan. And later on, yung mga taong yan, pag nagtuloy-tuloy po, hindi po nila tinanggap ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, eventually, mararanasan po yung kamatayan sa kanilang physical body. So, hindi lang, dahil patayan ka na ng Espiritu, unti-unti rin po nakukurap yung kanilang kaluluwa at mararanasan po ang kamatayan din sa kanilang mga katawan. Kaya po sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Amen. Yan pong sabi ng Biblia. Samantala, bibigyan po natin ng tugon yung ating question for tonight. Why do some Christians not exhibit good character traits? Bakit may mga ilang mananampalataya ang hindi po natin makita ang kapahayagan ng kabutihan ng pag-uugali? So ang atin pong bibigyan ng pansin, yung mga mananampalataya. And tonight, at sa mga mananampalataya, kung pakiramdam mo, ako yata yung kinakausap ni Laverne, na marami rin nagsasabi at mapapatunayan mo rin naman na marami marahil natatakot sa'yo, naiilang sa'yo, ayaw kang katrabaho, pero sabi mo, mananampalataya ka. So this message is for you. At kung meron naman po kayong mga kakilala, imbitahan nyo na sila. I-share nyo na po itong mensahe natin ng sayon. Sama-sama po tayong matuto mula sa ating mga pinag-uusapan. At ating pong message for today, it's entitled, The Link Between Forgiveness
and transformation. The link between forgiveness and transformation. So simulan po natin ang ating pag-aaral mula sa talatang ito na matatagpuan sa 2 Peter chapter 1 verses 5 till 7. So simulan po natin sa verse 5. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, verse 7, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. So ito pong binasa ko sa inyo, 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Ito po yung mga good character traits, mga mabubuting pag-uugali. Ang ganda po nito ha. Walo po ito sa mga mabubuting pag-uugali na binabahagi sa atin ng mga talatang ating binanggit. Now, yung reason, hindi po spiritual discipline ang problema ng isang mananampalataya kung bakit hindi po na ipapamalas yung mabubuting bagay, mabubuting pag-uugali. Actually, nasa sa kanya na yun. Pero bakit hindi po ito nakikita ng kanyang mga kapwa mananampalataya, ng kanyang misis, ng kanyang mga anak? Bakit may mga mananampalataya ang bagsik sa kanyang mga anak at ang salbahe sa kanyang asawa? And even po ilang mga pastor ang bagsik. Bakit po kaya? Now, sinasabi ko po ito na may pagmamahal. May dahilan ang Biblia. Amen. Alamin natin ang sagot po matatagpuan sa verse 9, still with 2 Peter chapter 1. So basahin natin yung verse 9. For he who lacks these things, ano yung these things? Yung mabubuting pag-uugali, good character traits. Kaya lagyan muna natin dito. For he who lacks these things is short-sighted even to blindness and has forgotten that he was cleansed from his old sins. So, himay-mayin po natin ng talatang ito. For he who lacks these things. What are these things? Ito yung mga good character traits yung binanggit natin kanina. Isa-isa natin once again. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith, virtue. So, ito yung mga nawawala sa kanya. Virtue, knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Bakit wala itong mga ito? Ito yung sagot. That person is short-sighted. Malabo ang mata. Malabo, ibig sabihin hindi niya nakikita yung katotohanan. Even to blindness. At papunta na po sa pagkabulag. And, itong pinakamahalaga, ito yung pinaka-reason, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Marami pong mananampalataya sa ngayon, it's so hard for them to believe that they have been forgiven completely. Marami pong mananampalataya sa ngayon, pag tinanong mo sila, ano tingin mo sa sarili mo? Righteous ka or sinful? Sabihin ng maraming mananampalataya, ito po, base sa aking survey, Siyempre, Kuya Laverne, baka kasalanan pa rin ako. Kaya nga po, pangkaraniwan, ilalagay nila sa kanilang Facebook post, I am a sinner saved by grace. I am. Pag kayo po ay sinaved na ng grace, ikaw ay mananampalataya, you are no longer a sinner, but you are the righteousness of God in Christ Jesus. Ikaw ay matuwid na. Pero marami po mga mananampalataya sa ngayon, it's so hard for them to believe and to accept the truth na sila po ay forgiven. So kung forgiven ka, righteous ka na. You are justified before God. Nung tinanggap mo ang Panginoon Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, in a snap, nabilisan po ito. Ikaw ay declared righteous ng Diyos because the Holy Spirit now indwelling your born again spirit. Justified ka na before God's sight. Amen. Now, mga kapatid, bilang patunay, nung kayo po ay wala pa sa Panginoon, tayo noon ay sinful because tinatagalin natin yung makasalanang kalikasan na atin pumilana kay Adan. Romans chapter 5 verse 12. Now, himay-mayin po natin yung mga talatang ibibigay ko sa inyo bilang patunay na ikaw ay isa ng pinatawad. You are forgiven. Ikaw ay pinatawad ng mananampalataya. Ibig sabihin, hindi ka na makasalanan. Pakilagay po sa ating comment section. Bilang mananampalataya, hindi na ako makasalanan. Ulitin ko bilang mananampalataya, hindi na ako makasalanan. Kailangan pong tumimo sa ating isipan yan. Amen. Kasi maraming mananampalataya, thinking nila makasalanan pa rin sila. Kaya gumagawa sila ng mga kasalanan. Pero kapag kayo po, alam mo, for a fact, of course, this is the truth, that you are forgiven, you are justified before God's sight, you are righteous, you are the righteousness of God in Christ Jesus, hindi ka gagawa ng kabalbalan. Kasi nga, matuwid ka na sa harapan ng Diyos. Now, let me give you 1 John 1:9. Ito, kabisado po ito ng mga kapatiran natin. 1 John 1:9, bilang patunay na ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Kabisado natin ito, If we confess our sins,
Yung he dito God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pangkaraniwan po, inaangkin ito ng mga mananampalataya. But I've got good news for you. This verse, it's not for the believers, it's for the unbelievers. Kasi sa totoo lang, sabi ng talata, once again, if we confess, kinonfess na natin. Tayo po'y umayon sa Diyos. Pag sinabing confess, homologio. Homo is same. Saying, the same word. Homologio. Logo is word. Umaayon ka sa Panginoon. Sabi nung araw, nung ikaw yung makasalanan, sabi sa'yo ng Diyos, you are a sinner. Sabi mo, yes, I'm a sinner, Lord. Sabi ng Diyos sa'yo, yun ay homologio. Sabi ng Diyos sa'yo, kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo anak ko. Yes, Lord, I agree with you. At tinanggap mo siya. If we confess, kinonfess mo si Jesus. If we confess our sins, sabi mo, makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas. And that's why God is faithful. Balikan natin yung talata. If we confess our sins, kuya, pakilagay nga doon, once again, 1 John 1:9. If we confess, ginawa na natin. Our sins, ginawa na natin yon. God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. So nilinis na rin po tayo from what? From all unrighteousness. Amen. Now, let me give you the word all in Greek. Ang ganda po nito. Alam niyo yung all, pag sinabing all, hindi some. So ibig sabihin, nung time na nag-confess ka ng kasalanan mo, kinilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nung time na yon, nilinis ka na from all unrighteousness. And the word all in Greek is past. Pag sinabing past, all forms, each one, everything. Lahat ng kasalanan, you have been forgiven. Oh, ano pang gagawin natin? Amen. Kasi ganun po katapang at makapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon Hesukristo. Let me give you Colossians chapter 2:13 bilang patunay po sa ating pinag-uusapan para tumimo po sa inyong katotohanan na kayo po ay forgiven na completely. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God has made you alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Now, and you, sino yung you dito? Ikaw ito bilang mananampalataya. Hindi po ito mga unbelievers, Ikaw ito bilang mananampalataya. Ano ka na ngayon? Being dead in your trespasses. So patay ka na sa iyong mga kasalanan and the uncircumcision of your flesh. God has made alive together with Him. So tayo po'y binuhay na maguli kasama ni Kristo. Having forgiven you all trespasses. See? Ang linaw ng talatang ito, having forgiven you all, hindi po some. All trespasses. And once again, the word all here is past. Pag sinabing past, all forms, each one, everything. Sa ibang tinignan ko po, ibig sabihin ng past, all types, all forms, all kinds, all varieties of trespasses, you have been forgiven. Wow! So talaga magdiriwang ka. This is you, church. Ikaw ito, bilang mananampalataya. Kaya pala, ang ginawa ng Panginoong Jesus sa ating mga mananampalataya, sabi ng 2 Corinthians 5 verse 21, For God made Jesus, yung him dito si Jesus, who knew no sin. Anong nangyari po dito ay tinatawag nating divine exchange. This happened at the cross. To be sin for us. Naging kasalanan po ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po siya naging makasalanan. He became sin. Ano po ang reason? That we might become the righteousness of God in Him. Amen. So ilagay mo sa ating comment section, I am the righteousness of God in Christ Jesus. So ibig sabihin, paniwalaan po natin na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Yun ang problema na maraming mananampalataya sa ngayon. Kaya pala, to answer the question, kaya pala, hindi po nagmamanifest, hindi po na-exhibit yung good character traits is because they have forgotten that they have been forgiven from the old sins. Akala nila makasalanan pa rin sila. Ang dami pong mananampalataya, ganito pa rin. At ibang mga mananampalataya ay nagkakasala kasi ang pakiramdam nila ay makasalanan pa rin sila. Kung ano po ang inyong consciousness, yun ang gagawin mo. Naalala ko no, ako po ay bago-bagong driver at ako po ay nagpapark patalikod. Sabi ko sa sarili ko, baka mabangga ako. Nabangga nga po ako. Kasi yun ang consciousness ko eh. Pag naglalakad ka naman ako po, baka matapilok ako. Natapilok nga talaga ako. Di ba ganun tayo? Yun ang propensity ng tao. Pero kapag tayo po alam natin, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Kahit may nag-i-invite sa'yo ng mga na ikaw ay mangurakot, gumawa ng masama, hindi eh. Hindi mo gagawin. Bakit? Alam ng isipan mo, alam mo ang katotohanan. Bakit gagawa ng pangungurakot ng isang taong pinaging matuwid na ng Diyos dahil kay Kristo? So napaka-importante po na alam natin ito. At dahil alam mong ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos, dahil alam mong ikaw ay pinatawad na sa lahat ng inyong mga kasalanan,
dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo, automatic po, makikita at magmamanifest po sa inyong mga buhay ang mga mabubuting character traits na nabasa natin kanina sa 2 Peter chapter 1 verses 5 till 7. Amen. Now, bakit po may mga taong hindi po nila nararanasan ang itong mga bagay na ito, at hindi po nagmamanifest, hindi nakikita sa kanilang mga buhay, but may mga mananampalatayang tila masusungit, masasama ugali, at hindi po natin, kumbaga parang pagkasama mo, parang ang bigat kasama, ano? Kasi po hindi nila alam at tila nakaligtaan po nila na sila po ay pinatawad na sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Kuya, pakilagay nga yung susunod nating slides. 2 Peter chapter 1 verse 4. Dito tayo, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Take note, church, bilang mga mananampalataya. Tingnan niyo po ito, by which have been given to us. Ibinigay na po sa atin. So, ibig sabihin, tinataglay na po natin itong mga good character traits na ito. Exceedingly great and precious promises. Bakit? That through these promises, you may be partakers of the divine nature. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, hindi na po kayo makasalanan. Before, nung tayo po yung makasalanan, tinataglay po natin yung tinatawag na sinful nature o yung makasalanan kalikasan. But today, we are partakers of God's divine nature. Bakit? Bakit po inilaan sa atin ito ng Diyos? Para sabi ng susunod na talata, having escaped the corruption that is in the world through lust. So tayo po, bilang mga mananampalataya at alam natin tayo pinatawad na mula sa ating kasalanan, dahil tayo po'y pinatawad, tayo po'y matuwid na sa harapan ng Diyos, kahit po may mga corruption dyan, merong i-offer sa'yo, kahit anong opisina ka pa meron sa ngayon, bawa, may nag-offer kay Teacher Nelly, nakasama na natin ngayon. O Teacher Nelly, meron ako ibibigay sa iyong trabaho. May mga ghost project tayo. At ikaw kikita dito every month ng 30 million. Siyempre, bilang alam mo, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan at matuwid sa harapan ng Diyos, hindi na mahirap sa iyo ang hindi tanggapin yung offer na ito. Bakit? Kasi alam mo, matuwid ka eh. And now, kung yung mga ghost projects na yun, kagaya po na marami po sa mga kababayan natin sa DPWH ang nasusuong sa ganitong problema, bakit po sila sumusuong dyan? Kasi hindi nila alam na sila po'y matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi alam nila sila yung makasalanan. Yun naman talaga ang tunay kapag walang relasyon sa Panginoon, gagawa at gagawa ng mga kabalbalan. Pero kung ikaw bilang mananampalataya, alam mo ang katotohanan na ikaw ay lubusan ang pinatawad ng Diyos mula sa iyong kasalanan at ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, kahit anong offer po ang gawin sa inyo ng tao sa mundo, dahil alam mong hindi ka na nagtataglay na makasalanan ng kalikasan, but today and forevermore, you are partakers of God's divine nature. Talagang makakawala ka sa mga offer na iyan ng mundong ito. Amen. Amen, church. So tuloy po natin, samantala, ang mga Kristiyano po hindi nakikita ng mabubuting character traits. Alam mo yung dahilan? Hindi sila nakakapakinig talaga ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang napapakinggan po nila sa church nila, pangkaraniwan, mga motivational talk, inspirational talk. Wala pong kapangyarihan yun. May pagbabago yun, pero hindi po pang matagalan. Pansumandali lamang po yun. Now, pag pinag-usapan natin, at lagi ko po pinapaalala sa ating programa, ano ba yung gospel? Pag sinabing gospel, according to Apostle Paul, in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi niya, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So, dapat po bilang mananampalataya, pinifilter po natin yung ating pinapakinggan sa church. Hindi po dapat motivational talk. Okay din po yan. I believe yung mga motivational talk na yan, inspirational talks na yan, pang-opisina yan, hindi para sa church yan. Ang dapat pong pinapakinggan at sinasabi ni Pastor at binabahagi niya sa kanilang simbahan, it should be the gospel. Pag sinabing gospel, once again, 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi ni Apostle Pablo, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Dapat nakasentro kayo sa ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. And then, pag minamasdan mo yung kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo, ito na ang mabuting balita, nagkakaroon po ng pagbabago sa ating mga buhay-buhay. Hindi po tayo babaguhin ng mga motivational talk at mga inspirational talks. Hindi po yan ang kailangan ng ating mga simbahan. Pwede kang baguhin yan. Siguro babaguhin ka yan in a matter of mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, pero babalik ka pa rin sa dati mo. Kasi hindi po yan magpapabago ng buhay. Ang magpapabago ng buhay sa atin, sabi nga ng Biblia, for I am ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation.
Ang magbabago po ng buhay natin, it's the gospel of Jesus Christ. At pag sinabi nating gospel, it's all about Jesus and His finished work on the cross. At kapag tayo po, pangkaraniwan ng tao, mga mananampalataya, kung bakit hindi po na naranasan yung kanilang pagbabago, it's because most of the time, and most of the churches nowadays, ang tinuturo nila maging introspective, tumingin sa kanilang mga sarili. Pag tumingin po kayo sa inyong mga sarili, nako, that's doomed to fail. Ang sabi po ng Biblia, for you to experience true and effortless transformation, ito po ang sinasabi ng Biblia. You have to look at the beauty of the Lord Jesus Christ. At unti-unti po, it's a process. You will experience change from glory to glory. Proseso po iyon. So ano po ang kinakailangan natin gawin? You have to focus your eyes onto the beauty of Jesus and His finished work on the cross. So dapat tanggalin natin ating mga mata sa ating ginawa, mga ginagawa, at mga gagawin pa in the future. Nako, that's doomed to fail. You have to look at Jesus and His finished work on the cross. Amen. So dapat po, nakasentro tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Now let me give you itong susunod na verse natin. It's found in 2 Corinthians 3:18. Tingnan niyo po ito, ang ganda ng verse na ito. But we dito, mga mananampalataya, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. So, every time we look at Jesus, the beauty of Christ, you will be transformed from glory to glory. Or being, tuloy natin kuya, pakilagay nga once again. Or being transformed into the same image. Ang tawag dito ay proseso. Amen. At nangyayari po iyan, kapag kayo po irregular may Bible study, umaattend ng church, nakikinig sa pag-aaral na tinuturo ni pastor. Amen. And tuloy natin kuya, pakilagay. Are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. So sino po nagbabago sa atin? Hindi yung sarili nating effort. Kaya nga po dito sa church natin, sa Solution Grace Church, hindi ko po sila tinatanong, hindi ko sila challenge every New Year at tinatanong ko sila, ano yung mga New Year's resolution ninyo? Wala tayong New Year's resolution eh. Kasi that's doomed to fail eh. At marami pong didisgrasya, pangkaraniwan, ang New Year's resolution, bagaman matagal pa naman ang pagpasok ng 2026. Lagi natin sinasabi, pagdating ng bagong taon, syempre kakain muna ng mga, bang una doon? Noche Buena, then Medianoche. Pagkatapos ng mga handaan na yan, sasabihin nila, pagdating ng 2026, magbabawas na ako ng rice, hindi na ako mag-extra rice. Bigyan mo ng mga 3 buwan pagdating ng Marso o Pebrero. Balik na naman sila sa dating buhay. Alam mo kung bakit? Kasi po, pag ginamit natin yung ating flesh, that's doomed to fail. Pero yung pagbabago po na sinasabi ng 2 Corinthians 3:18, tayo po ibabaguhin from glory to glory just by beholding the beauty of Christ ng banal na spirito. So, siya kikilos sa atin. Amen. So, hindi po tayo magiging conscious sa ating mga sarili. Hindi tayo magiging sin conscious. So, yung sin, S-I-N, maraming mananampalataya, akala po ng mga mananampalataya, akala rin po ng maraming pastor, kapag dinadala nila yung kanilang mga miyembro at gagawin nilang sin conscious, magiging banal po yung mga tao yan. At binibigyan nilang kautusan. Hindi po. For by the law, sabi ng Romans 3:20, for by the law is the knowledge of sin. Hindi po. Dapat po, gawin natin from sin, S-I-N, gawin natin silang, yung I, tanggalin natin, gawin natin O. Dapat maging son conscious. So the more po you behold of the beauty of Christ, you will be changed from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. So ang magbabago sa atin, ang banal na Espiritu. At magugulat ka na lang, hindi ka na conscious sa sarili mo. Basta alam mo, tinitignan mo lang si Jesus at ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Paano mo tinitignan? Yun ang question ng maraming tao. Kapag regular po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, nag-aaral lang salita ng Panginoon, kagaya po ginagawa natin, nag-church po regularly, nakikinig sa salita ng Panginoon, at dapat pag sinabing salita ng Panginoon gospel, it's all about Jesus and His finished work on the cross. So, hindi ka na conscious sa sarili mo. Conscious ka na kay Jesus, unti-unti kang binabago. Just as by the Spirit of the Lord. Yun po ibig sabihin ng looking unto Jesus. Ibig sabihin, hindi ka tumitingin sa sarili mo. Amen. So gaya po ng sinasabi ng, balikan natin yung 2 Peter chapter 1 verse 9. Kapag nagba-Bible study tayo at pinag-uusapan natin, minamagnify natin si Jesus at ang kanyang mga tinapos na mga gawa doon sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo nakatingin sa ating mga sarili. At inaalaala natin bilang mananampalataya, kapag meron tayong mga panahon na bumabagsak tayo, we fall, we fail, we sin,
Pero bakit tayo kaagad bumabangon? Believing that we have been forgiven. Of course, may mga nagtanong sa akin, pag ba nagkakasala ka, Laverne, humingi pa rin ba kayo sa church ninyo ng tawad? Kasi alam ko, yung mga grace churches na kagaya nyo, hindi na kayo humingi ng tawad eh. Wala po akong tinuturong ganun. Humingi pa rin po kami ng tawad. At nag-apologize pa rin po kami sa Panginoon kasi nagkasala po kami. Now, sa mga nagkakalat ng balitang yan, fake news po yan, huwag niyo papakinggan. Dito po sa church namin, hindi ko tinuturo na huwag na kayo humingi ng tawad. Hindi po. Humingi kami ng tawad, but the big difference is, we ask for forgiveness believing that we are already forgiven. Hindi kami humingi ng patawad dahil alam namin, ako nagagalit si Lord. Hindi po, alam namin pinatawad na kami. Kaya naman marapat lang talaga. Sabihin namin sa Panginoon, patawad po. We apologize sa aming mga ginawa. We feel sorry about this, Lord. Pero naniniwala kami na ginagawa namin yung believing that we are already forgiven. For example, lumalapit po ako sa misis ko. Pag meron ako nagawang masama sa kanya, nasaktan ko siya, pero hindi ko naman talaga ginagawa yan. Pangkaraniwan ako yung kanyang sinasaktan. Hindi, joke lang. May nagre-react dito. Pag ako may ginagawa na masama sa misis ko, humingi ako ng tawad kay Mami Jo. Hindi ako humingi ng tawad sa kanya dahil natatakot ako na galit sa akin si misis. Hindi. Naniniwala ako na alam kong mahal niya ako at alam kong pinatawad na niya ako. Pero kailangan ko pa rin sabihin sa kanya, mapasensya ka na sa ginawa ko. At alam ko nasaktan kita. Ganon din po sa Panginoon. We still ask for forgiveness, believing that we are forgiven. So, kino-confess pa rin natin yung ating mga kasalanan. Naniniwala tayo dahil alam natin, ayaw natin nasasaktan yung Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. At alam natin, pag lumalapit tayo sa Panginoon ng gano'n, hindi siya nakasimangot kasi ibang mga katuruan, kaya daw hindi sinasagot yung kanilang mga panalangin, nakaganon ng Diyos. Pag kinakausap nila, napakasuplado, may ka muna ng tawad. Hindi po gano'n ng Panginoon. So tayo po, umingi tayo ng paumanhin sa Panginoon, believing that we are already forgiven. Okay, balik tayo dun sa ating susunod na verse, kuya. Pakilagay nga. At balikan natin. Ano yung susunod nating verse? Pakilagay. Kung ano man yung nakalagay dyan, pakilagay na lang. Now, tingnan po natin ito Galatians chapter 5, verses 16 till 18. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Now, ang ganda po nito. Ano ibig sabihin ng walk in the Spirit? Pag sinabing walk in the Spirit, ano po nangyari sa spirit mo nung tinanggap mo si Jesus? Kuya, pakibalik sa akin yung camera. Walk in the Spirit. Pag sinabing you have to walk in the Spirit, ano bang nangyari sa spirit mo nung tinanggap mo si Jesus? Ikaw ay justified, matuwid sa harapan. So, ibig sabihin, if you walk in the Spirit, pag namumuhay ka every day, dapat conscious ka, ay, matuwid na ako sa harapan ng Diyos. Hindi na ako sinner. I'm no longer a sinner. Now, ang atin pong, for your information, atin pong spirito, perfect po iyan. Justified, righteous, holy. Hindi na po pwede magkasala ang inyong espiritu. Ano lang po nagkakasala sa atin? Yung ating kaluluwa at ang ating katawan. Now, paano tayo maglalakad? O how do we walk in the Spirit? You have to be conscious of what already happened in your spirit. Dapat conscious ka na hindi ka na sinner. Ano ba yung spirit mo? Matuwid, justified, righteous. Yun po ibig sabihin ng walk in the Spirit. And you will not fulfill the lust of the flesh. Wow, yun ang sekreto. Marami pong Christians sa ngayon, hindi sila nakatingin sa Spirit. Ang consciousness nila, yung kanilang emosyon, yung kanilang kaluluwa. Now, pag nagkakamali po kayo, I would say this, never judge your standing by your behavior, but judge your behavior by your standing. Pag nagkakamali kayo, paano po ibig sabihin nun? Pag nagkakamali kayo, sasabihin mo sa sarili mo, husgahan mo sa sarili mo, sandali lang. Nakapagsinungaling ako pero righteous ako, di ko dapat ginagawa yun Yun po ibig sabihin nung you are judging your behavior by your standing. Di ba? Kapag alam mo matuwid ka na, at nakapagsinungaling ka, doon sa taong nagsinungaling ka, lapitan mo. Dahil alam mo matuwid ka, bro, pasensya na, mali yung sinabi ko kanina. I'm so sorry. Di ba? Naging mas totoo tayo sa sarili natin at sa kapwa natin. So, never judge your standing by your behavior, but rather, judge your behavior by your standing. Matuwid ka na, so alam mo, hindi ka nagagawa ng kabalbalan. Amen? Amen. Tuloy natin, verse 17, Galatians chapter 5. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Verse 18, but if you are led by the Spirit, capital S, that's the Holy Spirit, church, you are not under the law. Kaya nga po, pag dinirekta natin to sa Romans 6:14,
For sin shall not have dominion over you. Why? Because you are no longer under the law, but under grace. So, pag kinikilala mo ang sarili mo bilang matuwid, ikaw ba yung nagyayabang? Hindi po. Ipinagmamalaki mo, I'm under grace. Kasi alam mo, matuwid ka, hindi dahil sa mga ginawa mo. Wala ka namang ginawa eh. Naging matuwid po tayo dahil sa mga tinapos sa gawa ni Kristo. So, yung pong ating katwiran ay inimpute lang sa atin ang ating Panginoon Jesucristo. Tinanggap lamang po natin ito. Alam mo po yung word na katwiran, in English, righteousness. In Greek, ay dikayo. Dikayo. So, ibig sabihin, madali lang isipin, no? So, yung righteousness na meron ka bilang mananampalataya, hindi kayo ang may kagagawan. Ang daling tandaan, ano? Kagagawan po ng Panginoon yon. Inimpute lang sa atin. Amen. So, yung righteousness na meron tayo, hindi natin pinagyayabang na gawa ko to. No, wala tayong righteousness, mga kapatid. Yung righteousness na meron tayo, it's a gift from Jesus Himself. So, biyaya, ayun. Kaya po, wala pong kapangyarihan ang kasalanan, sabi in Romans 6:14, dahil wala po tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. So, the more po tayo nagpapailalim sa biyaya, kinikilala na yung ating righteousness is from the Lord Himself. Amen and amen. So, kapag ang isang Kristiyano po ay nakakapakinig sa kanilang mga church na motivational talks and inspirational talks lang at hindi po talaga gospel, pansinin nyo, nagiging makasarili yung tao, nakatingin lagi sa kanilang sarili. At talagang that's doomed to fail. Alam niyo yung taong yan, minsan inferior ang tingin sa sarili or meron pong iba superior. Kapag nakafocus po kayo, parehas yan eh. Yung inferior at saka superior, merong superior, anong tawag doon? That's doomed to fail. Magkakaroon kayo ng sense of guilt and condemnation. Amen. Pero kapag tayo po nakatingin sa ating Panginoon Jesucristo, ay talaga naman mananagumpay po tayo. Pero kapag kayo po inferior and superior, meron kayong superior complex, nakatingin kayo sa mga sarili, believing na kaya ako mabuti dahil mabait ako talaga. Naku po, that's doomed to fail. Mapapansin mo, nagiging mayabang ka na. At yan po, nararanasan po ninyo yung tinatawag na hilig ng laman. Galatians chapter 5, verses 19 until 21. Let me read these verses to you. Now, the works of the flesh, ito po yung hilig ng laman are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. And verse 21, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I had also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Pero, kapag tayo po ay nararanasan po natin at kinikilala natin, once again, na yung righteousness na meron tayo, believing that you are already forgiven, ay talaga naman pong makikita natin talaga ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. At kapag kayo po'y patuloy pa rin, now let me remind you, huwag kayong titingin sa inyong mga sarili. Huwag po ninyong gagawin yun. Kasi kapag kayo po is so conscious about sa inyong mga ginagawa at gagawin pa in the future, sabi ng Romans chapter 8 verse 8, kuya, pakilagay dun sa Romans 8 verse 8. So then, those who are in the flesh cannot please God. Kaya pala. Now, dito tayo mga kapatid. Tatalon tayo. Kuya, pakilagay nga sa Galatians chapter 5 verses 22 until 23. Kapag conscious po tayo at nakatingin tayo sa ating Panginoon Jesucristo, di ba? Or being changed from glory to glory. Now, basahin natin itong mga talatang ito. Galatians chapter 5 tayo, kuya. Verses 22 till 23. But the fruit of the Spirit is love. Take note, pag sinabing fruit, yung fruit po ba ay pilit na ginagawa, ito pa'y kusang lumalabas. Di ba kusa, ano? But the fruit of the Spirit, capital S, it's the Holy Spirit, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23. Gentleness, self-control. Even po ang self-control. Hindi po ito effort. Bagaman self-control, no? Pero it's also a fruit of the Holy Spirit. Against such, there is no law. Wow. So, let's go back to 2 Peter chapter 1, verse 9. For he who lacks these things is short-sighted even to blindness and has forgotten that he was cleansed from his old sins. So, yung mga tao pong hindi natin nakikitaan, mga mananampalataya, na hindi natin nakikitaan ng mga mabubuting kalooban, hindi po nila naalala o nakaligtaan po nila at marahil hindi po nila alam na sila po ay pinatawad na mula sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang sagot dun. Amen. Now, tingnan natin, verse 8 tayo.
2 Peter chapter 1 verse 8. For if these things are yours and abound. So ibig sabihin yung mga mabubuting character traits nasa sa atin na, sabi nga dito ng talata, for if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So yung tao po na alam niyang forgiven siya, fruitful pa siya, productive siya, at nagiging pagpapala siya sa ibang mga tao. Nakikita nila yung taong ito ay talaga namang natural sa kanya maging mabait, pala-smile, hindi masungit, hindi salbahe, at pag pastor, hindi ka natatakutan, masarap kausap. Amen? Pero, di ba, may ibang mga pastor talagang napakababagsik. Pag sinabi mo ng si pastor yan, yung iba nga eh. Alala ko po, sa mga kapatutsunin lang, sabi ko kanina, yung mga bata-bata kami, ginagawang panakot sa amin si pastor. Ngayon po, dapat si pastor hindi na nakakatakot, ha? Kasi pastor, alam mo, forgiven ka. Amen and amen. So dito na tayo, let's go back to our question for tonight. Why do some Christians not exhibit good character traits? Now, this is our solution, mga kapatid. Simple lang, sagot. By believing and accepting the truth that God has forgiven you as His child, you can then experience true and effortless life transformation. So, dito po, nakikita natin from glory to glory, binabago tayo at mamanifest na po sa ating mga buhay yung mga good character traits found in 2 Peter chapter 1, verses 5 till 7. Basahin natin once again. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith, virtue to virtue, knowledge to knowledge, self-control to self-control, perseverance to perseverance, godliness, and verse 7, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Yan ang natural na lumalabas at nagmamanifest na ipapahayag sa isang mananampalatayang alam niyang pinatawad na siya mula sa kanyang mga kasalanan. Pero yung mga mananampalatayang still believing that they are still sinful before God, ay talagang maging mabagsik po yan. Diba? Sabi nga ng ating laging pinapaalala sa church, forgiven people, forgive people. Love people, love people. Pero yung mga taong nananakit, kasi nasasaktan din po sila, hurt people, hurt people. Yung mga believers na hindi naniniwala, forgiven sila completely. Kaya hirap na hirap din sila magpatawad, pero tayo, praise God. Alam yung ikaw ay forgiven, could easily forgive people kahit hindi pa sila nagsusorry sa'yo. Diba? Tayo po, bakit yung mga napapanood nating balita, ninanakawan tayo sa ngayon, pero mabilis natin silang pinapatawad at pinagpipray natin sila kasi naintindihan natin yung kanilang kalagayan. So, ang papel natin bilang mananampalataya, dahil alam natin forgiven tayo, pino-forgive natin sila. Pero of course, hindi natin kinokondol yung kasalanan nila. Pero we're praying for these people na makakilala rin sa Panginoon. Amen and amen. So, wala po sa ating mga pinag-usapan. Iwan ko po sa inyo ito bilang patunay na ikaw ay pinatawad na. Pakilagay po sa ating comment section. Ako ay lubusan at ganap ng pinatawad ng Diyos. Ako ay lubusan at ganap ng pinatawad ng Diyos. Dapat po talagang sumikil sa ating mga isipan yan. Let me give you Colossians 2:13 once again. And you, sino yung you dito? Ikaw to bilang mananampalataya. Being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God has made alive together with Jesus. Ikaw to kapatid having forgiven you all trespasses. And the word all in Greek, it's past. All forms, each one, everything. Amen. Dahil bilang mananampalataya, ikaw na ito. 2 Corinthians 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, that's you kapatid He is, ikaw to kapatid, a new creation. Panghawakan mo yan. Hindi na ikaw yung dati. All things have passed away. Behold, you have to be aware, be conscious. All things have become new. This is you, kapatid. At kapag alam mo ikaw ay pinatawad na, forgiven from your old sins, magmamanifest po ang mga sinasabi, yung mga good character traits found in 2 Corinthians chapter 1, verses 5 till 7. So ito po yung link between forgiveness and transformation. So kapag alam mong forgiven ka, yung transformation po will happen effortlessly. Amen and amen. So maraming salamat. Nako, kasama natin yung mga kapatid natin dito. Ang dami kong mga kasama dito ng forgiven. Kaya mamamasdan mo sa kanila yung saya sa buhay. Amen. At mamaya po bilang mga forgiven, bilang mga transformed na mga kapatiran, kami po ay pagsasaluhan namin yung aming mga simpleng pagkain lang na nagbibigay sa amin ng kagalahan. Amen. So kaibigan, kung kayo po ay napagpala sa ating pinag-uusapan at gusto mo maranasan ang lubusang kapatawaran ng Panginoon, alam niyo po, I've got good news for you. Pag inangkin po ninyo yung, kasi may kasabihan, mayroon pong maling turo ngayon sinasabi ng iba, humingi ka lang ng tawad sa Diyos, papatawarin ka. Hindi po.
matagal na pong inilaan ng Diyos ang kanyang kapatawaran sa inyo. Dahil po sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Now, ang gagawin po natin, angkinin itong kapatawaran na ito. Sabi po ng Biblia in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So all you have to do, I'll be praying for you. Pray this prayer with me. Buksan po ninyo inyong mga labi and then buksan din po inyong mga puso. You have to believe that God raised Jesus from the dead. Yes, hindi po siya nanatiling patay. And then you will be saved. That's simple. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa kapahamakan at sa kasamaan. Kaya naman, kinikilala kita at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo at winakasan ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na katwiran at kaligtasan. At salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, welcome to the family of God. Ikaw ay ligtas na at bilang ligtas, ikaw ay ganap ng pinatawad at lubusan ng pinatawad mula sa iyong kasalanan. At ang kinin po natin, ang lahat ng mabubuting asal, mabubuting mga bagay ay makikita po sa inyo. You have to be conscious lang that you are now a new creation. Wala na po yung dating ikaw na masungit, salbahe, gumagawa ng kasalanan. Hindi na ikaw yon. Ikaw ay pinatawad na. At bilang pinatawad at matuwid, sa harapan ng Diyos, gagawa ka na rin po ng mga matutuwid na bagay. Hindi po ikaw, hindi effort mo ito. Ang banal na Espiritu ang kikilos para sa iyo. At para sa iyo naman kaibigan, kapamilya, sa pamilya ng Diyos, gusto ko po kayong ipanalangin sa oras na ito. O Diyos, salamat po sa kapatid na ito. At dalangin ko po mula sa aming mga pinag-usapan ay tumimo po sa kanyang puso ang katotohanan na siya ay lubusan at ganap ng pinatawad nang sa gayon ay kusa pong maipahayag sa kanyang buhay ang mabubuting asal na kaloob sa amin ng iyong at bunga ng banal na Espiritu. Salamat sa iyo, O Diyos. This, Lord, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Well, kaibigan, maraming salamat for joining us tonight at salamat sa mga kaibigan natin. At dalangin ko po na kayo po yung napagpala sa ating mga pinag-usapan. Yes, this is Solution with Laverne Ducot. Oras natin ay 30 minuto na makalipas ang 8 ng gabi. Pero before we say goodbye, gusto ko nang batiin mga kaibigan. Bayan, Ate Amel, sila Sister Christy Pua, Sister Nida Ferrer, good evening po sa inyo. Si Sister Marinel Flores, ang butihing mami ni Jet. Sister Leilani Flores, Rebecca San Jose, Brother Bato, Lord Mercado, Sister Lord Mercado, and si Ate Angge Kalayag. Hello Ate Angge, kamusta ka? Salamat po for joining us tonight. Mga kapatid, diba, napakabuti ng Panginoon. So, kung meron kayong kakilanang mananampalataya na hirap mag-smile, ang sama na ugali, i-share niyo po itong broadcast na ito. Kaya ganun ang ugali niya, hindi alam na siya ay forgiven completely na ng Panginoon. Amen. Gusto ko po nang pasalamatan yung mga kasama natin tonight. Si Sister, sino to? YSTE Nardo. Anong name niya? YSTE Nardo. Maraming salamat po. Yan. Brother Alan Laksina Sirojano, good evening po sa inyo. See you, bro. Hopefully, excited kami makita kayo this coming Sunday. Sister Leonila Bautista Buenafe. Sister Leonila Bautista Buenafe, please join us on November 9, anniversary na po ng ating church. At binabati rin natin sila Ate Lu Herrero. Magandang gabi po sa inyo. Brother Fidel Gabiola. Si Sister Linlen Macaraeg from Batangas. Sino pa ba? Si Sister Jo Galon. Good evening po. At kay Brother Robert Galon. Kumusta po sa inyo? Si Brother Junex Tinador. Nako, Brother Junex namimiss ka na namin, bro. And of course, ako ay lubusan at ganap ng pinatawad ng Diyos. Sabi ni Sister Linlen Macaraeg. And Sister Maria Dolores Santa Ana. Punta po kayo dito on November 9 kung available po kayo because yun po yung ating 6th anniversary celebration. Si Kiana Henzon. Ay, si Ate Kiana ba ito? Wow. Hello, Ate Kiana. Nasaan si Ate Kiana ngayon?
Nasa Quezon. Wow, lapit ah. Lapit ang Quezon. And of course, si Ate Sally Geronimo Rayo, sayang oh. Wala siya dito oh. No? Ingitin natin. May picture naman tayo, ano? Ingitin natin sa Ate Sally. Tsaka si Ate Angge ah. See you soon. Binabati rin natin. Jeffrey Blasco Tejada. Si mga tiga-taytay ha, mga kapatid ha. See you on Sunday. Hindi ko nakita si Ate Ana dito ha. Nandito si Ate Ana. See you on Sunday, mga kapatid. Si Brother Alan, si Ate Anding, sila Ate Ellen, nandito rin, no? Brother Ricky. And of course, maraming salamat po. Once again, before we end, kung kayo po napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please, pakishare po yung ating broadcast. At nang sa gayon, marami po mapagpala. At sa ngalan po na bumubuo ng ating programa, of course, sa ngalan po ng ating technical director, si Kuya Aves, at ating mga kapatid dito mula sa church at sinasamahan po inyong lingkod, nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health just as your soul prospers. Bye!